So mga tol, malungkot na balita po para dito sa dating tinalo ni General Casimero na si Doc Maika dahil muling nagbalik na pala itong si Doc Maika sa ibabaw ng ring nito lang nakalipas na araw matapos ang 4 na taon mula nang matalo siya kay Casimero. Subalit sa pagbabalik ni Doc Maika mga tol, hindi po maganda ang sinapit niya. Knockout po ang sinapit ni Doc Maika dito kay Jabon Woodard. Pero bukod po sa knockout, malala po ang sinapit ni Doc Maika. Ayon po kasi sa report mga tol, nagkaroon siya ng brain injury. Kaya panalangin po ngayon sa boxing community na sana daw maging okay na si Doc Maika. Kung matatandaan mga tol, si Doc Maika nga po ang naging replacement ng hindi matuloy ang laban ni Casimero at Inoue taong 2020 dahil sa pandemya. 3rd rounds nga lang po ang tinagal ni Doc Maika sa kamay ni Casimero at mula noon wala nang balita sa kanya. At nitong nakalipas na araw lang, muli siyang lumaban. Pero hindi po maganda ang kanyang comeback fight. Speaking of Casimero mga tol, balikan naman po natin ang dating paghahamon ni Casimero kay Inoue. Matapos talunin ni Casimero si Guillermo Rigondeaux. Sinabi nga po ni Casimero mga tol sa interview, 3 daw ang plano niya. Una, ang talunin daw si Rigondeaux. Pangalawa, isusunod daw niya si Donaire. At pangatlo, tatapusin naman daw niya si Naoya Inoue. Sumagot naman po si Inoue dyan mga tol at sinabi sa post na bubugbugin daw umano niya ang mga taong walang respeto sa kanya. Subalit dumaan na po ang ilang taon mga tol, hindi pa din sila naglaban. Kaya ang tanong ngayon ng mga boxing fans, maglalaban pa daw kaya si Inoue at Casimero? Samantala, ayon naman sa latest post ni Casimero mga tol, malakas umano ang sunod niyang makakalaban at wala pa daw itong talo. At doon pa daw siya lalaban sa baluarte mismo ng kalaban. So sino kaya itong boxer na tinutukoy ni Cuadro Alas? Sa kabilang dako naman mga tol, nagsalita na nga po si George Kambosos Jr. sa mapait ng pagkatalo niya noong linggo kay Lomachenko. First time nga po matalo ni Kambosos sa pamamagitan ng technical knockout. Kaya naman, sinabi niyang true champion daw talaga itong si Loma at isang legend sa sports ng boxing. Ginawa din daw niya ang lahat ng makakaya niya kada round para maipanalo ang laban. At hindi daw siya namimili ng kalaban. Pero sa kabila ng mapait na pagkatalo ni Kambosos, mukhang okay naman siya. Wika niya mga tol, healthy naman daw siya at safe. Titingnan daw niya kung ano ang next move niya sa karir niya. Pero sa ngayon, ibubuhos muna daw niya sa pamilya niya ang kanyang oras. Sa ibang banda naman mga tol, kung matatandaan, sinabi nga po ni Ryan Garcia at Devin Haney na ayaw na nilang mag-rematch sa isa't isa. Pero mukhang nagbago po ang isip ni Garcia dahil sa pag-aakusa sa kanya ni Devin Haney na nandaya daw siya. Paliwanag ni Garcia mga tol, maglaban daw ulit sila ni Devin Haney kung sa tingin daw ni Devin Haney na nandaya daw siya. Pero sa ngayon mga tol, mukhang malabo mag-rematch ang dalawa dahil nag-utos na ang WBC na kailangan depensahan ni Devin Haney ang kanyang WBC Super Lightweight belt dito kay Sandor Martin. Sa ibang balita naman mga tol, opisyal na nga pong hinamon ng kasalukuyang IBF Featherweight World Champion Luis Alberto Lopez ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Nag-post pa nga po si Lopez ng poster na may pamagat na dream fight. So usap-usapan nga din po sa mga boxing community mga tol na ito daw dapat ang labanan ni Inoue pag umakyat daw ito ng featherweight division. Nakaabang na nga po itong si Lopez sa pag-akyat ni Inoue sa featherweight. Pero sa ngayon, mukhang lalaban pa ng 2 beses si Inoue sa super bantam bago umakyat ng dibisyon.